Simulan po natin ang pagdiriwang sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, sadyang nakagugulat ng mga salita ni Jesus sa Ebanghelyo sa linggong ito. Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit, kung paanong hindi pinabayaan ng Diyos na magutom at mauhaw si Elias, gayon din naman ibinibigay sa atin ng Ama ang kanyang anak na si Jesus upang maging tinapay ng buhay. Sa kanya tayo patuloy na umiiral, naglalakbay, at nakatatagpo ng kaganapan ng buhay. At upang tayo po ay maging karapat-dapat, gumanap sa banal na pagdiriwang na ito, alalahanin po natin ang ating mga pagkukulang at nagawang pagkakasala at buong kababaang loob po tayong humiling ng awa at pagpapatawad mula sa Diyos. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Sinasamba ka namin, ipinagpupuni ka namin, pinasasalamatan ka namin. Dahil sa dakila ang sa mga kapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, lubog na anak, Panginoong Diyos Cordero,
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, lakas loob ka naming tinatawagan, sa ngalan mo, Ama naming banal. Sa kalooban namin ay pananahin mong lubos ang iyong espiritong sa aming kumukupkup upang sa lupaing ipinangako kami makapasok sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, si Elias ay mag-isang pumunta sa ilang. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, ay naupo siya sa lilim ng isang puno ng retama at nanalangin ng ganito, Panginoon, kunin na po ninyo ako. Ako po'y hirap na. Nais ko na pong mamatay. Pagkatapos, nahiga siya at nakatulog. Ngunit dumating ang isang anghel. Kinalabit siya at ang sabi, Gising na at kumain ka. Nang siya'y lumingon, nakita niya sa may ulunan ang isang tinapay na niluto sa ibabaw ng mainit na bato at tubig sa isang sisidlan. Kumain nga siya at uminom. Pagkatapos ay nahiga uli. Ngunit bumalik ang anghel ng Panginoon. Kinalabit siya uli at sinabi, Bumangon ka at kumain. Napakahaba pa ang lalakarin mo. Kumain nga siya uli at uminom at siya'y lumakas. Sa tulong ng pagkaing iyon, naglakbay siyang 40 araw at 40 gabi hanggang sa Horeb, ang bundok ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Panginooy aking laging pupurihin, sa pasasalamat di ako titigil. Aking pupurihin kanyang mga gawa, kayong naaapi, makinig, matuwa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Ang pagkadakila niya ay ihayag, at ang ngalan niya'y purihin ng lahat. Ang aking dalangi, dininig ng Diyos, na wala sa akin ang lahat kong takot. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Nagalak ang aping umasa sa Kanya, pagkat di nabigo ang pag-asa nila. Tumatawag sa Diyos ang walang pag-asa, sila'y iniligtas sa hirap at dusa. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Anghel yaong bantay sa may takot sa Diyos, sa mga panganib sila'y kinukupkup. Ang galing ng poon hanaping masikap, yaong nagtiwala sa kanya't naligtas, ay maituturing na taong mapalad. Magsumikap tayong kamtin ang Panginoong butihin. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Efeso. Mga kapatid, huwag ninyong dulutan ng pighati ang Espiritu Santo, sapagkat ito ang tatak ng Diyos sa inyo, ang katibayan ng inyong katubusan pagdating ng takdang araw. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, galit at puot. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait, at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maawain sa isa't isa.
at magpatawaran tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Yamang kayo ay mga anak na minahal ng Diyos, tularan ninyo siya. Mamuhay kayong puspos ng pag-ibig tulad ni Kristo. Dahil sa pag-ibig sa atin, inihandog niya ang kanyang buhay bilang mahalimuyak na hain sa Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Pagkaing dulot ay buhay. Si Jesus na poong mahal, buhay natin siya kailanman. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nagbubulong-bulungan ng mga Hudyo dahil sa sinabi ni Jesus, "Ako ang pagkaing bumaba mula sa langit." Sinabi nila, "Hindi ba ito si Jesus na anak ni Jose? Kilala natin ang kanyang ama't ina. Paano niya ngayong masasabi, 'Bumaba ako mula sa langit'?" Kaya't sinabi ni Jesus, "Huwag kayong magbulong-bulungan. Walang makalalapit sa akin, malibang dalhin siya ng amang nagsugos sa akin. At ang lalapit sa akin ay muli kong bubuhayin sa huling araw. Nasusulat sa aklat ng mga propeta, at silang lahat ay tuturuan ng Diyos. Ang bawat nakikinig sa Ama at natututo ay lalapit sa akin. Hindi ito nangangahulugang may nakakita na sa Ama, yaong nagmula sa Diyos ang tanging nakakita sa Ama. Sinasabi ko sa inyo, ang nananalig sa akin ay may buhay na walang hanggan. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay. Kumain ng mana ang inyong mga ninuno nang sila'y nasa ilang, gayon may namatay sila. Ngunit ang sino mang kumain ng pagkaing bumaba mula sa langit ay hindi mamamatay. Ako ang pagkaing nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sino mang kumain nito. At ang pagkaing ibibigay ko sa ikabubuhay ng sanlibutan ay ang aking laman. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat. Pakibati nga ang katabi ng magandang umaga. Sino po sa inyo dito ang dumadalo ng misa araw-araw? Meron po ba? Buti na lang may isa. No? Sino po sa inyo ang dumadalo ng misa tuwing araw ng Biyernes dito sa Quiapo? Medyo dumarami-rami. Sino po sa inyo ang dumadalo ng misa sa kahit saang simbahan tuwing araw ng Linggo? Ay, madami.
Tandaan natin mga kapatid, ang pagdalo ng banal na misa tuwing araw ng linggo ay isang obligasyon bilang isang Kristiyano at Katoliko. Dahil pinaniniwalaan natin na ang araw ng linggo ay araw ng pamamahinga at ang araw ng pamamahinga ay araw na inilalaan natin para sa Diyos. Pero wag lang sana natin makita mga kapatid na ang pagdalo ng banal na Eucharistia o banal na misa ay isa lamang obligasyon na pagkatapos nating dumalo, sasabihin natin sa ating sarili, tapos na ang obligasyon ko. Magagawa ko na ang lahat. Pwede na ako mag-mall, matulog maghapon, tapos na ang obligasyon. Nawa makita natin na sa pagdalo natin ng Eucharistia, sa pagdalo natin ng misa, ito rin ang pagkakataon upang makatagpo ang mahal na pong Jesus Nazareno. Ito din ang pagkakataon upang siya ay matanggap sa buhay natin. Tandaan natin mga kapatid, na sa araw-araw na ginawa ng Diyos, may kanya-kanya tayong pagsubok na hinaharap. Tama po ba? May kanya-kanya tayong problemang hinaharap. May kanya-kanya tayong sakit na hinaharap. May kanya-kanya tayong hirap na dinaranas sa buhay na ito. Pero paano natin napaglalagpasan ng lahat ng bagay na ito? Dahil meron tayong lakas. At saan nagmumula ang lakas na ito? Saan po? Hindi sa kung ano-anong vitamins na tinatanggap natin, bagkus ang lakas ay nagmumula sa Diyos. Kaya nga mahalaga na sa buhay pananampalataya natin, hindi tayo umaalis sa piling ng Diyos. Sa buhay pananampalataya natin, mahalaga na hindi kailanman tayo mawalay sa piling ng Diyos. Dahil sa Diyos, nagmumula ang lakas. Kaya nga, di ba sa ating unang pagbasa, yung karanasan ni Elias, nakaranas siya ng pagsubok, nakaranas siya ng hirap, kaya ano yung kanyang panalangin sa Diyos? Panginoon, kunin mo na ang buhay ko. Panginoon, nanghihina ako. Pero ano ang pinagkaloob sa kanya ng Diyos? Binigyan siya ng Diyos ng isang tinapay at isang baso ng tubig. At nung kinain ni Elias ang tinapay na mula sa Diyos, siya ay lumakas at nagpatuloy maglakbay. Siya ay lumakas at nakapaglakbay ng 40 araw. Anong ipinapaintindi sa atin mga kapatid? Sino ang nagpapalakas? Ang tinapay ng buhay. Sino ang nagpapalakas? Si Jesus, na ipinagkakaloob ang kanyang buong sarili para sa atin. Pero tandaan natin mga kapatid, si Jesus, hindi lamang siya nagbibigay ng lakas. Bagkus dapat mapagtanto natin sa ating buhay na siya ang lakas. Siya ang lakas natin na harapin anuman ang pagsubok. Siya ang maging lakas natin na harapin anumang problemang hinaharap natin sa ating buhay. Siya nawa ang ating maging lakas upang malagpasan man ang anumang pagsubok, hirap at sakit at dusa ng buhay. Dahil alam natin na kung si Jesus ang ating lakas, tunay tayong magtatagumpay at tunay nating malalagpasan ang hirap ng buhay. Kaya mga kapatid, mamaya po sa pagtanggap natin ng komunyon, sa pagtanggap natin kay Jesus, dapat tunay tayong maging malakas.
hindi lamang yung physical nating kalakasan, kundi maging malakas ang ating pananampalataya at magtiwala na malalagpasan natin ang lahat ng pagsubok dahil si Jesus ang ating tunay na lakas. Jesus is not only the giver of the strength that we have, but Jesus is truly our strength. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa ating ebanghelyo na ang pagkaing ipinagkakaloob ni Jesus ay ang kanyang sarili. At ang pagkaing ito ang magdadala sa atin hindi lamang upang maging matagumpay sa buhay na ito, kundi magdadala ito sa atin sa buhay na walang hanggan. Pero tandaan natin mga kapatid, na ang pagtanggap kay Jesus may kaakibat na gampanin at tungkulin na dapat nating gawin sa buhay natin. At ano yon? Na meron tayong destinasyon sa buhay na ito. May patutunguhan po tayo sa buhay na ito. At ano po ang patutunguhan natin sa buhay na ito? Hindi lang upang maging matagumpay, kundi ang patutunguhan po natin ay ang buhay na walang hanggan. Kasi minsan sa buhay natin, aminin po natin o hindi, may mga pagkakataon na kontento na tayo na maging matagumpay sa lupang ibabaw. Tama po ba? At paano po ba natin ipaliliwanag ang salitang tagumpay? Sa panahon natin ngayon, sino ba ang mga tinuturing nating matagumpay? Yung mga taong maraming pera. Yung mga taong may mataas na pinag-aralan. Yung mga taong nakamit ang kanilang mga pangarap sa buhay. Yaan ang tinuturing nating matagumpay. Pero dapat bilang isang Kristiyano at Katoliko, ang katagumpayan ng ating buhay ay hindi kung ano ang meron tayo, kundi ang katagumpayan ng buhay natin ay kung paano natin makakamit ang buhay na walang hanggan. At makakamit ang buhay na walang hanggan kung tatanggapin si Jesus. At kung tanggap na natin si Jesus, ang buhay natin dapat kaaya-aya. Di ba yan ang ipinaalala sa atin ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa? Ang mga sumusunod sa Panginoon, walang sama ng loob, handang magpatawad, handang gumawa ng mabuti. Sa madaling salita mga kapatid, kung gusto natin maabot ang buhay na walang hanggan, tanggapin si Jesus. At ang mga taong tumatanggap kay Jesus, matagumpay. At ang taong matagumpay, hindi lamang kung ano ang meron siya, kundi ang tunay na matagumpay na tao ay ang mga taong may mabuting puso, may mabuting kalooban, at tunay na gumagawa ng mabuti. Kaya, mga kapatid, hindi nangangahulugan na kung marami kang pera, matagumpay ka na. Hindi nangangahulugan na kung mataas ang iyong pinag-uralan, matagumpay ka na. Maraming tao, maraming ang pera, madamot naman. Maraming tao, marami namang pera, maraming ari-arian, masama naman ang ugali. Maraming tao, mataas ang pinag-aralan, pero hindi naman marunong makipagkapwa-tao. Ang katagumpayan ng buhay, hindi na sa sukat sa yaman, kundi sa malinis na kalooban. At ang may malinis na kalooban, tunay na tinatanggap si Jesus. Alam niyo po, minsan, nung ako po ay may parokya pa, nasa parokya pa, isang tanghali, bago kami mananghalian, may kumakatok po doon sa opisina ng parokya. Gutom na ho ako,
manananghalian na. Kaya sabi ko dun sa mga staff, huwag nyo nang tanggapin, sarado na. Bumalik na lang siya mamayang alauna. Ayaw pong magpapigil nung babae. Kaya ako po yung lumabas. At nung nakita ko ho, yung suot nung babae, napakasimple ho ng kanyang kasuotan, nakaduster, nakatsinelas. Napakasimple. Kaya sabi ko, ano ho bang kailangan ninyo? Sabi ho nung babae sa akin, pari po ba kayo? Sabi ko, opo, pari ho ako. Masungit ho yung dating ko. Sabi niya ho sa akin, Father, pwede ba kayo makausap? Sabi ko, hindi na po pwede. Tanghali na po eh. Manananghalian na po kami. Pero alam niyo po, ang sabi ng babae sa akin, magdo-donate po kasi kami, Father, ng 20,000. Pwede ko ho ba kayo makausap? Sabi ko, pwedeng-pwede. Hindi mo naman sinabi. Ano? Pero alam niyo po, pagkatapos po ng pag-uusap namin na yon, hiyang-hiya po ako sa sarili ko. Dahil para sa akin, may mga pagkakataon na tinitingnan natin ang ibang tao base sa kanilang estado, katayuan sa buhay, at kung paano natin sila pakikitunguhan. Pero hindi po ba ang pakikitungo sa tao ay hindi lamang sa kung ano ang meron sila, kundi ang pakikitungo sa tao nagmumula sa kalinisan ng puso. Kung paano nating tanggapin si Jesus, ganun din dapat nating tanggapin ang bawat isa. May kababaan ng loob, may kalinisan ng puso, at tunay nating sinasabing, tinanggap ko ang katawan ni Jesus na magdadala sa akin sa buhay na walang hanggan. Mga kapatid, hindi po perpekto ang bawat buhay. May hirap, may unos, pero napaglalagpasan po natin ang lahat ng bagay dahil meron tayong pinanghahawakang lakas. At sino ang lakas na ito? Ang mahal na pong Jesus Nazareno. At kung siya ang ating lakas, nawa ang ating puso maging mabuti. Dahil ang kabutihan ng puso at kalooban ang tunay na magdadala sa atin sa buhay na walang hanggan. Buhay na ipinangako ng Diyos. Buhay na tunay na ipinagkakaloob ng mahal na pong Jesus Nazareno. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat, nakatawang tao sa lalang ng Espiritu Santo, ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus na matay inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay ng maguli, umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Mga minamahal kong mga kapatid, dumulog tayo sa Diyos Ama upang pagkalooban niya tayo ng biyaya na makapagbigay buhay sa kapwa tulad ng kanilang anak na si Jesus. Taglayang matibay na pananampalataya ang ating panalangin, Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para kay Papa Francisco, Jose na aming obispo,
Mga pari at diakono, magsilbing bukal at ruruknawa ng kanilang buhay ang Eukaristiya upang makasumpong sila ng lakas at inspirasyon sa paglilingap nila sa bayan ng Diyos. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa pamahalaan, matupad nawa nila ang kanilang sinumpaang tungkulin para sa kapakanan ng mga mamamayan. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa ating mga Kristiyano, maging malinaw at epektibong tanda nawa tayo ng paghahari ng Diyos para sa mga hindi sumasampalataya at nagdududa sa pamamagitan ng ating banal na pamumuhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga may matinding pinagdaraanan sa buhay, makadawanawa sila ng paghilom at pag-asa kay Jesus, ang tinapay ng buhay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Para sa mga yumao, makatagpo nawa sila ng kagalakan at kapayapaang walang hanggan sa piling ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Sa ilang sandali ng katahimikan, itaas natin sa Diyos ang ating pansariling kahilingan, gayon din ang mga taong lubos na nangangailangan ng ating panalangin. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo ang iyong bayan. Mapagpalang Ama, ikaw ang pinagmumula ng lahat ng biyaya. Gabayan mo ang iyong bayan sa daan ng kabanalan upang sa aming pagsunod sa iyo, kami rin ay makiisa kay Jesucristong anak mo na buong pusong nag-alay ng sarili upang maging pagkaing nagbibigay buhay ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin po kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, kalugdan mo ang mga alay ng iyong sambayanan, ang ipinagmagandang loob mong ibigay sa amin upang maihain, ay siya nawang gumanap ng iyong ginagawa upang kami tubusin. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ikaw ang lumikha sa tanan, ikaw ang nagtakdang magkaroon ng gabi at araw, gayon din ng tag-init at tag-ulan. Ikaw ang humubog sa tao bilang iyong kawangis, na mapagkakatiwala ang mga siwa sa daigdig. Ikaw ngayoy pinaglilingkuran sa pagganap sa pananagutan ng iyong pinagtitiwalaan sa pamamagitan ng anak mong mahal. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalan. Gawin niyo ito sa pag-alala sa akin. Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasama namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Lumapit po tayo sa Ama natin sa langit sa panalangin tinuro sa atin ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagkapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling po namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagkapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa
ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Magbigayan po kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Narito po si Jesus, ang Kordero ng Diyos. Siya ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaaniyahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen, pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo.
ang Ministry of Altar Servers ng Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno ay muling naghahanap at tumatanggap ng mga nagnanais na maging lingkod sa dambana ng Poong Jesus Nazareno bilang sakristan. Inaanyayahan namin ang mga kalalakihan na may edad 10 hanggang 21 taon gulang na lumahok sa aming training program. Para sa mga nagnanais at na lumahok, maaaring bisitahin at i-message ang Facebook page ng Ministry of Altar Servers, Quiapo Church. Kasalukuyan po tayong nagdiriwang ng mga misa nobenaryo sa karangalan ni Nuestro Señora de la Buena Hora tuwing alas 12:15 ng tanghali. Sa darating na 15 ng Agosto, sa ganap na alas 5 ng hapon, ay gaganapin ang maringal na misa sa pagdiriwang ng dakilang kapistahan ng pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria at sa karangalan ng Nuestro Señora de la Buena Hora. Ito po ay susundan ng prosesyon. Inaanyayahan po ang lahat na dumalo. Mga paalala sa mga nagsisimba. Pagkatapos ng misa, uwiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po, ala. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang pakikinabang namin sa piging na banal ay magdulot nawa sa amin ng kaligtasan at magtanghal sa amin sa luningning ng iyong katapatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang inyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahin at dasala. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ay kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos.
Amen.